read to us the position of the Philippine Bar Association contained in a letter addressed to His Eminence Luis Antonio Cardinal Tagle. Ito po, palakpakan po natin si Mr. Dr. Joseph Alabastro. Paumanhin niyo po, samantalahin ko natin ang pagkakataon kasi nagsalita na po yung kanina si Mr. Alabastro. Siya po ang EIA preparer ng Manila Gold Coast. I share the sentiment of Ms. Glacy na sana ito yung consultation na hindi maging kagaya ng consultation doon sa Manila Gold Coast. Ito po ang kopya ng pinrepare niya ng EIS. At nakalagay lang naman doon, social preparation had been extensively undertaken and included the following: public consultation sa City of Manila, meeting with the Archdiocese of Manila December. Samantalang ang nagpatawag noon ay Archdiocese of Manila. Si Cardinal Tagle po, mahinahon na tao. Pero kapag gagamitin yung forum para lamang ipalambot ang social preparation ng isang EIS preparer na si Alabastro, simbahan na po ang titindig at ako ay bahagi ng simbahan na yun. At sana, kung i-hire ng SM na siya pa rin ang EIS preparer, maghanda tayo dahil walang katotohanan susulpot. Environmentalist, environment for the environment, o puro pabor sa reclamation. Hindi pa nga sinasagot ng mga consultation na to. Reclamation para saan? Para kanino? Kaninong interest pa ang dinadala? Ngayon babangga pa dun sa mga ano? At ang isa pa, yes, believe kami sa talino at galing ng Pilipinong inhinyero. Pero sa lahat ng mga inhinyero at siyentista, ang hamon lagi ng mamamayan, siyensya para kanino? Kagalingan ng tao, public interest. Buti na lang nabanggit ng Taganeda. Ang solicitor ito, baka na dapat magtiklop na tayo ng PRA at ng NEDA rin, ganun din ang ano. So, ang solicited proposal, baka magtiklop na tayo at tayo ay mag-isip-isip. No? Pero, yun na nga ang punto doon, yung mga basic questions, hindi pa natin na sasagot. May engineering solution, yes, pero para saan ba kukuha ka ng lupa, tatambakan mo yung dagat, sisirahin mo yung kalikasan ng kabuhayan, pati na yung kabahayan ng mga nakapaligid, para saan, para kanino? Ito bang proposal na to? Ano ba to? Finance generation ng LGU? O ito ba ay kasama doon sa development plan na talagang balak natin na kumuha ng lupa doon at tayo ay magplano para doon sa lupa? Ito ay plano ng SM. Malinaw yan. Kaya ang pinag-uusapan natin dito, kung tatanggapin ba o hindi o aaprobahan, ay dapat lang talagang may public consultation. No? Yung iba naman ay naipahayag na namin last week. Ipagpaumin niyo lang dahil hindi namin mapapalampas ang mga statement na ilalagay dito at mananatiling document. Pagkatapos, will run unopposed. So, I beg your indulgence. Narito po ako sa pakiusap ng Archdiocese Ministry of Ecology ng ating kabunyiang Luis Antonio Tagle. Dahil nung nakaraang hearing ay binasa natin yung open letter ng 2 kardinal at 19 na obispo ng Metropolitan Manila hinggil sa usapin ng reclamation. Ngayon po ay nakatanggap ang kanyang kabunyiang Luis Antonio Tagle ng sulat mula sa Philippine Bar Association. The Philippine Bar Association supports opposition to the Manila Bay Reclamation Project, including that of the Parañaque, the Las Piñas Critical Habitat, and the proposed SM Misidon sa Pasay. They are all part of the Manila Bay, and including Sanli. They are part of the Manila Bay. The Philippine Bar Association supports the opposition by the 21 bishops of the Ecclesiastical Province of Manila, led by Cardinal Luis Tagle, to the proposed Manila Bay Reclamation Project on scientific, legal, and moral grounds. There are scientific findings that the project poses serious geological hazards
arising from worsening floods and high tide invasions, surges and stormbirds, from passing typhoons and liquefaction during the earthquakes that will destroy buildings in the coastal areas. The NIPAS Act, or the National Integrated Protected Area Systems Act, which reserves the Manila Bay area for national park purposes, makes it a protected area that deserves conservation and protection. Presidential Proclamation number 41 of President Ramon Magsaysay in 1954 declared the area to be a national park. The Las Piñas Parañaque Critical Habitat and Ecotourism Area is included in the Ramsar list of wetlands of international importance. The Philippines is a signatory to the Ramsar Convention in 1994 and agreed to include wetland conservation in its national land use planning, and bears noting that the 1987 committed to implement and promote the wise use of wetlands in its territory. It bears noting that the 1987 Constitution protects the right of the people to a balanced and healthful ecology in accordance with the rhythm and harmony of nature. In pursuance thereof, our Supreme Court, in a landmark decision, December 18, 2008, ruled that the right of the people to a balanced and healthful ecology is as clear as the duty of the government to protect and advance that right. The court also enunciated the principle that this generation has its obligation to ensure the protection of that right for generations to come. Kinuha ko na lang po yung kopya ng sinasabing tayo ay parte ng protected Manila Bay. Ito ay inaano na National Park. So hindi ibig sabihin na kahit nagtayo ang CCP, government agency, Senate, and the like, at hanggang naging marina, ay pwede na natin basta ituloy-tuloy. Ang batas ay batas. Ang konsepto at ang diwa nito ay dapat palaganapin. Nasa era nga tayo ng climate change, nag-raise tayo ng awareness para sa protection, preservation, at climate resiliency at disaster preparedness. Pero parang taliwas naman ang ginagawa natin. Dahil reclamation craze o isang kabaliwan ang ating nasasaksihan. At bilang paghuling punto dahil nasa legal na dahil may nagbulong sa akin tungkol doon sa City Council resolution na sinasite yung study ng Tricor kasi hindi makapunta ang Tricor dito. At sinasite doon na yung sa rate of kalikasan ay 2 beses nang dinisapprove ng Court of Appeals. Palagay nila at bulong sa akin, hindi yung note writing there kasi wala pang ultimate decision. Nakakahiya naman tayo, nakalagay pa doon sa dokumento, magsasite ka ng unfinished argument. Dahil ang laban sa rate of kalikasan ay nabalik ngayon sa Supreme Court. So it's only the Supreme Court that can rule with finality. So yung lahat na binabanggit doon, na hindi pwedeng basta i-menos na lang yung Tricor study or ano, pero dapat yun nga ay pagyamanan. At siguro sa lahat ng mga proyekto, at lalo na kung public-private partnership, ang gusto namin makita sa aming pamahalaan bilang representante namin ay tumindig para sa pamayanan, to have an independent mind. Kaya nga, tama yung nasa local government code na dapat yung gobyerno ang buong mag-shoulder nito. Pera ng mamamayan para sa kapakanan ng mamamayan, para sa kaligtasan niya, para sa isang independent study. Hindi yung i-commission ng isang private investor na agad-agad ay ando ng danger of being influenced na ang siyensya ay mababaluktot. So yun lang po. Maraming salamat po. Thank you, Dr. Romeo. And